salita. Okay, very good. Next one is makinig ka naman nagsasalita sa harapan. So, kung ako o ang kaklase ko ay nagsasalita sa harapan, dapat ay makinig ng mabuti. So, nakikinig ba kayo lahat? Magaling. And lastly is, makilahok sa mga anumang panghatang gawain. So, kung may binibigay ako, gawain dapat ay makilahok at gawin ito ng mabuti. So, there are questions ako? Wala na. So, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon ngayong araw, gusto ko munang malaman kung iintindihan niyo pa ba o naalala niyo pa ba ang talakay natin kahapon. Ano ba tinalakay natin kahapon? Po? Tama. Yung wastong pag-ugat. Ano nga? Yun. Yung pinanood nyo. Alamat na ampalaya. So, ano natutunan nyo sa alamat ng ampalaya? Ano po? Tama. Maging kontento po tayo sa kung meron tayo. Ano pa? Tama. Huwag maging mainggit din. Ano pa? Masungit. Ano pa? Dapat ba natin tularan si ampalaya? Bakit hindi? Tama. Hindi. Kapag siya ay hindi maganda ang kanyang pag-uugali. Ano pa? Tama. Hindi siya nakukontento sa kung anong meron siya. Dapat natin pagmalaki ang ating mga sarili sapagkat mayroon tayong pagkakaiba sa iba. Ang pagkakaiba na iyan ay pagkamalaki natin dahil tayo or mismo tayo nakakilala sa ating sarili. May mga iba tayong paraan. May mga tao na
hindi. So kapag nakikipag-usap ka sa iyong kapwa, dapat mahinahon lang at huwag sumigaw dahil ito po ay nakakabastos. Ano pa? Ano pa yung mga paggalang na alam mo sa pakikipagkapwa? Yes, Sir Keisha. Tama, ang paggamit ng ko at opo ay nagpapakita rin ng paggalang. Ano pa? Yes, pagbati ng magandang araw, magandang hapon sa ating mga kapwa ay paggalang. Ano pa? Yes, pagtulong sa kapwa ay also tinatawag na paggalang. So, sa palagay mo, ano ang magiging topic natin sa ngayon? Yes? Wastong pag-uugali. Ano ba? Mabuting answer. Very good. So, ang ating magiging ngayon ay ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ano ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa? Ating mga kailangan. So, nakasalubong mo yung guro sa daan. Ano yung sasabihin? Tama! Bumati po tayo ng magandang araw, magandang hapon, at namaste. Dahil ito ay wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. So, nakita mo madami kung basinan yung ate, anong dapat mo gawin? Dapat mo ba itong panoorin lamang? Tama, tumulong ka at nang magtapos ng madalian. Huwag mo lang titigan kasi hindi ka naman makakatulong sa kanya. Next, nakita mo madami titigan yung lolo. Lolo, anong dapat mo gawin? So, ika-ika mo lolo, tapos siya magkit, limuon mo. Yes, very good. Dapat po natin tulungan kasi nga matagalan. Marami pang gawin. So, ano ba ang mga ano ba ang gusto niyong mga ano? Or dahil nasan yung gusto makikipag-ugnayan sa kapwa? Yes. Tama, mag-share ng baon sa klase. If wala siyang baon, tama ba yun? Huwag maging madamot. Ano ba? Huwag magdadalog ko inuutusan ng mama at papa. I know some of you nagdadalog talaga yun. Kasi di yan maiwasan. Ano pa? Gumamit ng ko at opo. That's correct. Kung kausap mo ay matanda, maging po at opo ako. Yes po. Yes po. That's correct. Ano pa? Ano pa yung mga gusto mong magiging tama, tutulong sa kapwa ng nangangailangan. How about naman yung mga hindi gusto magiging ano yun? Tama, yung pagiging masugid, suplada, pagiging madamot, dadabog, pang-aaway ay hindi magandang pagbostong pag-uugali sa kapwa natin. Kaya huwag po natin kinasusunod ha. Dapat maging magalang po tayo sa kapwa para galangin din tayo ng kapwa natin. So, I want you to say thumbs up and thumbs down. So, thumbs up, if ang sitwasyon na sinasabi ko ay nagpapakita ng bastong pagkikipag-ugnayan sa kapwa, at thumbs down naman kung hindi. Naiintindihan ba mga bata? Very good. Now, pagsagot ng po at opo. Thumbs up. Very good. Now, ang pagsagot agad kapag tinatawag. Ano yun? Thumbs up or thumbs down? Thumbs up. Pagdamot ng pagkain, ayaw mag-share ng pagkain. Ano yun? It's very thumbs down. Kasi pagiging madami ay
Gian. Tama, bulutin po natin at tulungan ang ating guro na mag-libre. Tayo ha, walang baon na maklase mo ang gagawin ko. Bigyan siya ng baon. Very good. Humingi ng tawa ng kaibigan mo dahil natamaan kayo ng bola. Magpapatawa ka ba o huwag mo na siyang patawarin? Tama, dapat patawarin mo siya dahil di niya naman sinasadya ang pagtama ng bola sa iyo. Pang-apat, tinawag ka ng kapitbahay mo para isarado ang gate. Anong gagawin mo? Tama. Ano? Bakit hindi? Malay mo ba ginagawa or masakit yung paan ng kapitbahay mo kaya bibili siya sa sarado ng gate? Ayaw mo sundin ng utos ng kapwa mo? Nakikisuyo siya. Tama, pero kung dapat kasi nga nakikisuyo ka na yun, may ginagawa o masakit yung paan mo. Panglima, nakita mo nag-aaway ang mga klase mo. So nakita mo yung nag-aaway ang mga klase mo, yung gagawin mo. Yung gagawin mo. Ano? Pananawagan ka na? Ano pa? Isumbong sa gulo? Ano pa? O, sabihan na huwag mag-away. Ano pa? Tama. Sabihan sila na huwag mag-away o kaya isumbong natin sa gulo upang ma-solve. So, ngayon alam nyo na ang pagkikipag-ugnayan sa kapwa. So, ano ba ang oras ng pagkikipag-ugnayan sa kapwa? Paggamit ng po-atobo, pagtulong sa mga kapwa na nangangailangan, pagbati, ano pa? Pag-share ng baon, basta may good night po yan. So, ano naman na yung iwas ng pagkikipag-ugnayan? Tama yung pagiging masungit, pagiging mayabang, pagiging huwag sumigaw daw. Isa po yan. Ano pa? Huwag sumali sa mga usapan ng matanda. Ano pa? Maging magalit sa kapwa mo. Very good po yan. Ano pa? So, may nalarap ako dito. Nagpapakita ko ng pagiging magalang. Yung pagmamano. Kayo po ay nagmamano? Very good. Ano pagmamano po nagpapakita ng paggalang sa mga nakakatanda. So, ginagawa nyo rin ba ito sa pagdating nyo sa bahay ng mga kayo kay Lola, kay Lolo, at kay mga kakagagawa? Tama. Isa din sa kayo ng magawa na wastong pag-uulit. Eto. Ano yung nakikita nyo sa larawan? Sila ay nag-aaway sa laruan. Tama bang nag-aaway sa laruan? Sa isang laruan? Dapat magpahiram, magpakumbaba. Ganito yun. Ikaw naman maglaro, mamaya ako maglaro. Hindi kayo sabay kayong maglaro. Para huwag na kayo mag-away. Naintindihan ba naman tata? Huwag po kayo or huwag kayong kumuha ng mga gamit na hindi sa iyo or dapat mag-resensya ka mo. Very good. Kaya pag-resensya, pwede kayong kabarro. Intindihan ba? So now that all you know the different types of wastong pakikipag